Ayan, hello sound check. Ayan mga ka-IMG, mga ka-Partners of Wealth, magandang gabi po sa inyo lahat. Saan man kayong panig ng mundo, paki-acknowledge po kung clear ang audio ko sa inyo at kung nakikita nyo ang ating slides. Ayun, sabi ni Rosana, loud and clear po. Ayan, thank you so much Rosana sa iyong pag-acknowledge. And siyempre, ay napapanahon itong ating topic na pag-uusapan, financial stewardship. Alam niyo po ba, ang financial, ang isa sa pinakamadalas pagmulang pag-aaway ng isang mag-asawa. Kaya nga, kung kayo ay meron ng irog o kung kayo ay kasal na, kung natutulog na si Mr. o si Mrs., gisingin ninyo at sabihin nyo, mag-attend tayo sa financial stewardship para sa gano'n, mas maintindihan natin kung paano tayo magiging tapat at sapat sa pagmamanage ng ating mga finances. But before anything else, siyempre let us invite yung bawat isa na sama-sama tayo makinig at hingin natin yung presensya ng ating Panginoon sa training na ito. Samahan niyo po ako sa ating opening prayer. By saying in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, we praise you and we glorify you, Lord. Lord, thank you so much sa isang buong linggo ng puspos ng biyaya at pagmamahal. Today is Sunday, Lord's Day. Lord, thank you so much sa isang bagong umagang binigay niyo sa amin. At ngayon, sa paglubog ng araw, muli kaming matututo sa aming financial, sa aming IMG mission. Ngayong gabi, Panginoon, pangunahan mo ang aming training para mas maunawaan namin kung paano ba mag-manage ng aming mga buhay financial. Alam ko, Panginoon, na ang bawat biyayang natatanggap namin ay para sa iyo. Nais po namin itong gamitin para sa iyo, Panginoon, upang maibalik namin ang mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin sa pamamagitan ng pagtulong sa aming mga bawat kapamilya, kamag-anak, at sa pagtulong sa aming mga kapwa Pilipino saan man panig ng mundo. Ngayong gabi, Lord, especially po, tinataas ko po sa inyo ang aking kakayahan, ang aking talento. Gamitin mo, Panginoon, ang aking time, talent, and treasure, at pangunahan mo po, Panginoon, ang aking isip, labi at puso sa pagbibigay ng training na ito upang ang mga message mo para sa makikinig ang siyang kanilang matanggap. Ang lahat ng ito ay aming hiling, kasama ng aming inang mapagmahal Maria. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Yan. So, thank you so much. Medyo mainit ang gabi. Nag-iinit ang gabi. Okay. Siyempre, bago ako magsimula, thank you sa mga nakapag-login na. Shout out muna tayo. Shout out kay Krislani, kay Heidi, kay Jellica, kay Ninita, kay Noriel, and Jeya. Siyempre, nandyan din si Richelle, kay Rosana, kay Rowena, at kay Mampe na hindi nakakonekta ang audio. Dahil walang audio si Mampe, babatiin na lang kita by sign language. Ayan, Mampe. Yan, di ba? Okay. O yan, nadagdagan pa. Diyan din daw si Selly ng Hong Kong. Maligayang pakikinig sa'yo, Selly ng Hong Kong. Dahil, yan, meron ng audio si Selly. Kaya okay lang na hindi ko siya batiin ng ating sign language. Okay, so let us begin. Our training is financial stewardship. Alam niyo naman po kung sino ako. Madalas niyo akong nakikita sa ibang training natin na ang lalaking pinakamadaldal na member ng Partners of Wealth. Siyempre, ang lalaking madaldal na member ng International Marketing Group, Maximo Francisco Jr. po. 8 taon na po ako, mahigit 8 taon na ako nagbibigay ng financial awareness, financial education saan man panig ng mundo. Ngayong gabi, ang didiscuss naman natin ay financial stewardship. Taking responsibility for God's work through our finances. Siyempre, alam niyo naman po mga kapatid, dapat naka-align yung ating pagmamanage ng ating financial sa plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So ano ang plano ng ating Panginoon sa ating finances? Tulad nga nabanggit ko sa inyo, di na ako magpapakilala pa dahil madalas nyo ako nakikita sa ating mga training at meeting. So basahin nyo na lang po yung aking short information kung sino ang nagsasalita sa inyong harapan. Okay? Kung gusto nyo pang malaman yung
full details ng aking ginagawa, paki-scan po ang ating QR code. Okay? So, siyempre, we have 3 basic ways to use our finances in the Lord. Ano yung mga 3 basic ways na yan? First is almsgiving. Pangalawa, resource sharing. At pangatlo, yung tithing. So, brothers and sisters, mga ka-IMG, mga ka-farmers of wealth, yung pong almsgiving at saka resource sharing, madalas nating itong ginagawa. Pero pagdating sa tithing, hindi lahat gumagawa nito. Kukunti lang. Kung ginagawa man nila, wala man doon sa tamang porsyento. So, kaya nga napakaswerte natin dito sa ating IMG family o IMG community. Dinidiscuss yung ating prosperity formula. Kung saan nakapaloob dun sa ating prosperity formula yung tithes. O, di ba? Kaya nga, pag na-receive natin yung ating 100% na salary, unang ibabawas dun sa ating prosperity formula yung 10%, which is ibibigay natin kay God. Everything belongs to God, di ba? Ang ganda mo, ang talino mo, ang talento mo, ang bahay mo, ang trabaho mo, lahat yan ibinigay ni God para sa iyo. Hinihingi lang naman niya yung 10%. Doon sa 90% na natitira, babawas ka ng savings mo. 20% yan. Yung 20% yan yung investment mo dito sa lupa. Yung 10% na binawas mo sa iyong sweldo, yan yung investment mo sa langit. Yung 70% na natitira, ayan naman ang gagamitin mo dyan sa iyong kapritsyohan sa buhay. Yan yung gagamitin mo sa iyong lifestyle. So ganyan ang magandang formulang sinusunod natin dito sa ating IMG community. Okay? Pero siyempre, balikan muna natin, no? Bakit tayo nag-almsgiving? Bakit tayo nagre-resource sharing? At bakit tayo nagtatites? Balikan natin yung principle of Christian finance para mas maunawaan natin kung bakit natin ito ginagawa. First is, everything belongs to God. Nabanggit ko na kanina, lahat kung ano man ang suot mo ngayon, kwintas, alahas, hikaw, lahat yan bigay ni God. At tayong lahat dito ay tagapamahala lamang kung ano yung ipinagkatiwala ni God sa atin. We are merely stewards of what belongs to God. Siyempre, dahil natanggap natin yan, hindi dahil sa ating kakayahan, hindi dahil sa ating talino. Si God ang nagbigay ng pahintulot para ma-acquire natin yung mga yaman na yan, yung mga katalinuhan na yan, yung mga kayamanan na yan. So dahil ibinigay yan sa atin ng libre, dapat gamitin naman natin, no? Use our wealth and possession to glorify God. So ayan po yung principles of Christian finance. Isa-isahin po natin para mas lalo ninyong maunawaan. First is, everything belongs to God. Anong sinasabi sa Biblia? Ang sabi dun sa Biblia is, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. So ibig sabihin, yung buong mundo ay pag-aari ni God. So, ibig sabihin, lahat ng nakapaloob doon sa mundo na yun, kasama ka at ako, pati yung laptop mo at saka yung cellphone mo. Dahil bahagi yan ng mundo, pag-aari yan ni God. Pati nga yung mga alahas na nasuot mo ngayon, kahit peki man yan o hindi, ginto man yan o pilak. No? Sabi dito sa Hagay, the silver is mine and the Lord is mine, says the Lord of hosts. So, patunay na everything belongs to God. Wala tayong sariling pag-aari. Lahat. God created everything. God is the owner of everything without exemption. Kahit yung boyfriend mong makulit, kahit yung asawa mong madaldal, o yung misis mong mabutaktak, ay bahagi, no, na pinagkaloob sa iyo ni God. Okay? So, ngayon, ito ngayon ang ating trabaho. Steward of what belongs to God. We are a steward, not or manager, and not master over the things God has entrusted to us. Steward ang manager. Ibig sabihin po ng manager, tiga-manage. Hindi tayo may-ari, hindi tayo yung master ng kung ano man ang meron tayo ngayon. So dahil tayo ay steward, we are to manage what has been entrusted to us wisely, unselfishly, and in accordance with God's plan. So ayan, nababanggit po, dapat gamitin natin ng mahusay at hindi natin ipinagdadamot yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon.
brothers and sisters, mga ka-IMG. Okay? Maaaring nababanggit yun, laging mega, laging merong Bible verse. Baka naman hindi IMG ang napasukan ko, baka naman na baka naman na kulto o kaya ibang sekta. Nandito po kayo sa IMG ha. Inuulit ko po, part po ito ng ating training. Para sa ganon, mas maunawaan natin lahat ng aspeto ng ating buhay, hindi lang puro pagpapayaman, hindi lang puro pagbibigay ng awareness about financial investment at savings. Kailangan alamin din natin ano yung plano ni God sa mga kaperahan na tinatanggap natin. Okay? Number 3, we owe our prosperity to God. Utang natin sa Panginoon ang anuman meron tayo. Sabi nga sa Proverbs, it is the blessing of the Lord that make it rich and He adds no sorrow to it. Ayan. So sabi rin sa Corinthians, name something you have that you have not received. If then you receive it, why are you boasting as if this were your own? Brothers and sisters, mga ka-IMG, ito po ang katotohanan. Without God's blessings, we would not have the good things we have. Kaya super blessed tayo kasi meron tayong bahay, meron tayong trabaho, meron tayong business, malayo tayo sa kaguluhan. Kaya we are so blessed. Huwag natin sayangin yung pagkakataon. Dahil we are so blessed, dapat maging blessing naman tayo sa iba. Sa papaanong paraan? Napakaraming ways, no, para maging blessing tayo sa iba. To use our wealth and possession to glorify our God. Paano? Ang sabi po sa Bible, honor the Lord with your wealth. Ayun! Okay. Though our God allow us to enjoy our possession, these are not exclusively for our benefits. We need to see how we can use our possession to serve God and to do His work on earth. O, ayan na, mga kapatid, sasabihin nyo, Sir Jun, paano ako makakapagbigay? No? Paano ko magagamit yung yaman ko na naipon sa pagtulong sa kapwa? Napakaliit naman ng sweldo ko. Kulang pa nga sa pangangailangan ng aking pamilya. Napakarami pong ways para magamit natin yung yaman na meron tayo. Hindi lang dito pinag-uusapan kung pera. No? Hindi lang pinag-uusapan dito yung pera na meron ka. Pwede mong gamitin yung time, yung talent, at saka yung treasure. Kung wala ka pang treasure, gamitin mo yung time. No? Gamitin mo yung time mo para makapagbigay ng hope sa mga taong nangangailangan ng financial awareness, sa mga taong naghahanap ng mag-guide sa kanila sa investment at sa savings. And then, yung talent, gamitin mo yung talent mo para makapag-share ka sa mas maraming mga Pilipino. Kumuha ka ng mga training at seminar ng IMG, especially dito sa ating team sa Farmers of Wealth. Kuha ka ng mga training about investment, kumuha ka ng training about debt management, kumuha ka ng training about mutual fund, kumuha ka ng training about saving your future, etc. etc. Di ba? Magagamit mo rito yung talent mo. Kaya hindi natin po pwedeng idahilan na wala akong kakayahan makatulong sa iba. Diba? Lahat tayo binigyan ni God ng time, talent, and treasure. Siyempre, we should use our finances, wealth, and possession to glorify God and participate in the spread of His kingdom. Okay? So ngayon, balikan po natin yung 3 basic ways gamit ang ating financial. First is, what is almsgiving? Ayan, di ba? Alam niyo po, almsgiving, ito yung mga binibigay nating mga bagay, pagkain, mga gamit sa mga taong nangangailangan. Kahit sila man ay member ng inyong community o hindi, sila man ay IMG member o hindi. Yan po, tawag po dyan is almsgiving. At yung almsgiving po is given over above the tithes. So marami kasing misconception. Sabi nila, hindi na ako magta-tithes kasi tumutulong naman ako, nagbibigay naman ako ng pagkain sa mga mahihirap, nagbibigay naman ako ng pagkain sa aking mga kamag-anak, tinutulungan ko naman yung aking mga kamag-anak. So tama na, sapat na yon, no? Almsgiving na yun, sapat na yon na kapalit ng aking tithes. Okay, so ayan. Pero alam niyo po, sa pagbibigay ng ating almsgiving, sa pagbibigay ng limos, ang ating pong Panginoon ay nagbabala, no? Ang sabi niya sa Matthew chapter 6 verse 1 to 4, be careful not to
practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. O diba? Sabi ng Panginoon, kapag nagbigay ka o tumulong ka, wag mo lang ipagdakdakan pa, wag mo lang ipagmalaki pa. Diba? Kasi kapag ipinagmalaki mo, natanggap mo na yung reward na para sa iyo. Tuloy po natin. So when you give to the needy, do not announce it with trumpet as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But, ito po, ang maganda, no? But when you give to the needy, do not let your left hands know what your right hands is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Di ba? Napakasimple lang. Di ba? Kapag tumulong ka, no? Huwag mo nang ipagmalaki pa. No? O napapanahon din yan, di ba? Panahon ng botohan ngayon. Di ba? Ang dami nilang sinasabi. Kami po ay nagpunta sa inyong mga lugar nung kasagsagan ng bagyo at nagbigay ng 100 pirasong pagkain, 2 kabang bigas upang kayo po ay aming matulungan. O bakit? Nagawa mo na yon. Bakit ngayong tumatakbo ka bilang mayor, tumatakbo ka bilang congressman, bilang presidente, binabanggit mo pa yan? Hindi na kailangan. Kung tumulong ka, anuman ang katayuan mo sa buhay. No? Hindi mo kailangan na paalala pa sa kanila. Hayaan mo ang Diyos na nakakita ng mabuti mong gawa ang siyang mag-reward sa iyo. O maaaring iba naman, ako Sir John, ako masama ang loob ko kasi ako po yung nag-invite. Ako din yung nakapagpa-attend sa kanya sa training natin. Ako din yung gumawa ng kanyang membership application. Abay kamukat-mukat ko, nag-member sa iba. Di ba? Ang sakit. Di ba? Okay lang yon. Malawak ang karagatan. No? Ang mahalaga na ibigay mo yung information na kailangan niya para siya ay makapag-save at makapag-invest. At basahin mo yung number 4 sa Matthew chapter 6. So that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. O, hayaan mo ng sigad ang mag-reward sa iyo. Okay? Kaya wag sasama ang loob kapag ikaw ang nagpatipagod tapos nakuha ng iba. Okay? Ipag-pray mo na lang siya na sana maalagaan siya ng taong nakapagpa-member sa kanya. Okay? And siyempre, number 2, what is resource sharing? Yan. Ito po yan. No? Sharing our material resources to meet the specific needs of our brothers and sisters and for the poor. Ano yung mga simple, mga example ng resource sharing? Yung pong paggamit ng sasakyan, no? Pagpapatuloy doon sa ating mga kababayan na nangangailangan ng bahay o ng matutulugan. Yan po yung mga bagay na nasasabi nating pwede mong gamitin, pwede mong gawin para makapagbigay ka ng tulong sa iba at mabigay mo kay God yung mga blessing na meron ka. Okay, yan. Siyempre, use of car, housing our brother and sisters, lending money interest-free. Ayan, lending money interest-free. Pero meron lang po akong clarification dito sa lending money interest-free. Okay, brothers and sisters, mga ka-IMG, ako po, dinidiscourage ko na magpahiram ka ng pera sa mga kapwa mo IMG, especially kung base shop mo. Bakit? Kasi po, may mga pagkakataon na kung minsan hindi nakakabayad, nagkakaroon ng samaan ng loob. Yan. Meron tayong mga member na dahil sa sobra na ng laki ng inutang niya doon sa kanyang SMD o sa kanyang MD, kung minsan nakakahiyaan na niyang umattend ng training at seminar, nagkakaroon ng gap, di ba? Kasi siyempre, halimbawa, meron tayong isang senaryo. Sinabi ni Jellica kay Noriel, Sir Noriel, pautang naman ng 10,000, kailangan ko lang. Dahil bishop niya ito, pinautang niya ngayon ng 10,000. Ang sabi ni Jellica, babayaran po kita sa katapusan ng January. Sige, pinahiram. Nung katapusan na, hinihintay ngayon ni Noriel,
nag-base shop meeting sila, hindi nagbayad. Hindi nagbayad. Siyempre okay lang, baka busy lang o merong pinagkaabalahan kaya hindi naalala. Natapos ngayon yung February. Katapusan ng February, base shop meeting uli sila. Aba, hindi pa rin nagbayad. Hindi pa rin nagbayad ngayon, no? Siningil na ngayon ni Noriel. Ang sabi niya, Jellica, baka naman gusto mo na magbayad. Sabi naman ni Jellica, pasensya ko na, sir, medyo lumaki ang gastos sa bahay kaya hindi ko po maibibigay sa iyo yung 10,000. So sige lang. Okay. So siyempre, deep inside sumasama na ang loob ni Noriel kasi abay, isang buwan na hindi nakakabayad. Dapat January pa. Okay, ngayon magkuka na. Magma-March 15 na, hindi pa rin nagbabayad. Nakita niya ngayon si Jellica nag-post sa kanyang FB. Nag-post na sa may maraming pagkain. Tapos nag-post si Jellica, sabi ni Jellica, super blessed, no? So, di ba? Daming pagkain. Tapos may hawak pa si Jellica isang bag, no? Na ang tatak ng bag is LB. Ayan, LB. Kaya lang, made in China. Pero LB. So, siyempre, sa ganong senaryo, sasama ang loob ni Noriel. Sasabihin niya, tignan mo ito, napakawalang niya. Hindi man lang maalalang bayaran yung utang niya sa akin. Tapos gagala-gala siya, kakain-kain pa siya sa labas. Tapos feeling blessed. No? Diba? O magko-comment ngayon si Noriel doon sa post ni Jellica. No? Alalagay niya, feeling stress. Bakit? Kasi alam niya na may utang si Jellica. So sa mga ganong senaryo kasi, hindi naman natin alam kung anong tunay na reason. Bakit naman nag-post ng gano'n si Jellica? Baka naman dahil si Jellica ay nilibre ng kanyang mga kaibigan, di ba? Tapos yung LB na nakikita niya sa picture ay hiniram lang niya ro sa kanyang kaibigan para props lang, di ba? At saka hindi naman siya LB, lumang bag siya. Diba? So ganon. So kaya kung maaari iwasan natin, no? Kaya nga itinuturo natin dito sa IMG na mag-build ka ng iyong IMG business para meron kang source of income. Hindi natin kultura dito na magpautang sa ating mga base shop, no? Ngayon, kung sakaling hindi natin maiiwasan, talagang very close kayo. Talagang sabi nga kaututan dila mo siya. Pwede ka magpautang. Pero bilang konsiderasyon, wag mo nang asahan, no, na may babalik pa sa iyo. Okay. May babalik pa sa iyo. Talagang gano'n, resource sharing ang tawag doon. Ngayon, kung ibalik niya, salamat. Kung hindi, salamat pa rin. Sabay block. Block mo siya sa FB. Joke lang. So gano'n po, no? Kaya alam niyo po, even sa aming community, no, dinidiscourage namin yan, no? Dinidiscourage na. Ngayon, kung talagang gusto mo siyang pautangin, gumawa kayo ng kasulatan. Halimbawa, si Noriel, no, gagawa siyang kasulatan. Si Jellica ay umutang ng 10,000 pesos na babayaran niya sa katapusan. Kung ano't ano man mangyari, magkatampuhan man, magkasamaan man ng loob, at mag-away man sila, meron kayong kasulatan na ito ang ating pinagkasunduan. Ako po ay pupunta, no, sa korte upang singilin yung na inutang mo sa akin na 10 taon na ay hindi mo pa nababayaran. So, gawa po kayo ng kasulatan, gawa kayo ng patunay na meron kayong kasunduan. Okay? And alam niyo po ang resource sharing given over above tithes. Hindi rin po ito kinukonsider na tithings. Okay? So yan, I hope nakakasunod kayo mga ka-IMG, no? Sa mga tinamaan, example lang naman yun. Sa mga hindi tinamaan, example lang din yun. Okay? So, diretso. Pangatlo, what is tithe? Yung pong tithing is ito, yung 10% na binabawas natin sa sweldo o sa income ng bawat tao, no, after tax, whatever source man yan, sa wages, sa rent, sa investment, sa business, etc., etc. Yung pong tithe, it is the priority over everything else we need to spend on. Kaya nga doon sa ating prosperity formula, doon sa 100%, ang unang binabawas yung 10%. Hindi inuna yung 20%. Hindi inuna yung lifestyle. Yung 10% ang inuna kasi dapat priority. Ano man ang relihiyon mo, ano man ang paniniwala mo, Katoliko ka man, Iglesia ka man, born again ka man, Muslim ka man, o wala kang pinaniniwalaan, bigay mo 10% para ito sa mga taong
pwede mong matulungan para ito sa mga brothers and sisters mo saan man ang community kinaaniban ninyo. Okay? And siyempre, the tithe is given to the immediate body of Christ, of which one is a part, and where one draws support for one's Christian life. Example po rito is community, sa simbahan, sa inyong samahan, etc., etc. Good news, no? It is given to support the work of the Lord. Yan. Every time na nagbibigay ka ng 10%, you support the work of the Lord here on earth. So, diretso po tayo. Sasabihin natin, bakit pa natin kailangan mag-tithe, Sir June? Bakit natin pinag-uusapan ito? Ano ang malalim? Ano ang malalim na patunay na dapat tayo ay nagtatides? Ito po ang katotohanan bakit natin kailangan mag-tides. We rob God if we don't tithe, simply because the money is in the first place and He's just asking to return the 10% of it. Lahat tayo, di ba? Naniniwala, everything belongs to God. At hinihingi lang naman ni God yung 10% para sa Kanya. Okay? So, ngayon, sasabihin natin, kaya mo bang nakawan ng Panginoon? Hindi. No? Every time na hindi ka nagtatides, dinidetach mo yung iyong sarili sa mas maraming blessing na pwede mong matanggap. At every time na hindi ka nagtatides, talagang nagnanakaw ka. Isa ka, maituturing kang isang magnanakaw. Ano ang patunay? Na kapag hindi ka nagtatides, ay ninanakawan mo ang Panginoon. Sabi po sa Malakay, chapter 3, verse 8 to 10. Basahin po natin at ganito po ang nasusulat. Will a man rob God? Yet you are robbing me. But you say, how have we robbed you? In tithes and offering. Uulitin ko po in tithes and offering. Sabi, you are cursed with the curse, for you are robbing me, the whole nation. O ayan, hindi lang naman pala ikaw. Hindi lang naman pala ikaw, Joy Jean. Hindi lang naman pala ikaw, Maria, ang nagnanakaw. Lahat pala tayo, buong bansa. Joke lang. So, every time na di ka nagtatides, para ka na rin nagnanakaw. Whole nation, sabi nga rito, ang hiling ng Panginoon, bring the whole tithes into the storehouse. Ito so that they may be put in my house. Ulitin ko bring the whole tithes into the storehouse. Whole tithes. Ang pagkakasabi po dito, whole tithes, hindi sinabing half tithes, hindi sinabing 1/4 tithes. Whole tithes, ano yung whole tithes? 10%. Okay? And test me. Ito yung pangako ng ating Panginoon sa atin. Test me on this, say the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows. Wow! Di ba? Napakagandang pangako, di ba? 10% lang ang ibibigay mo, siksik liglig ang ibabalik sa'yo. Kaya wag tayong maghinayang mag-tithes. No? Dapat tuloy-tuloy yan. Ano man yung source ng income na meron ka. Sa renta man yan, sa Nurakas man galing yan, o sa employment man galing yan, o business, tithes. Huwag kang matakot. Okay? Kaya alam naman natin, di ba? Ginagamit yung mga pera na yan para maipalaganap ang trabaho ni God dito sa lupa. Ayan. Alam niyo po kasi, brothers and sisters, yung pagta-tithes, no, is a lifestyle. Wala pong especially kung Katoliko ka, no, hindi po yan talagang ipinupus ng ating simbahan, no. Yung pong tithing is not part of our covenant, no. Hindi ito part ng ating covenant sa mga Katoliko, but it is certainly as essential part of our life as a growing person. Hindi man yan binabanggit ng ating simbahan, dapat bahagi yan ng buhay mo bilang isang mabuting Kristiyano. Saan ba ginagamit yung tithes? Sa evangelization, support of our missionaries, formation of members, community activities. So ganyan, no? Kaya napakaraming matutulungan ang ibinibigay niyong tithes, no? Administration, donation, purchase of assets as needed, international mission. Ang pinagmumulan po ng income ng simbahan. Anong klaseng simbahan ka? Anong klaseng simbahan man yan, no? Anong klaseng community man yan? Religious community yan. The only source of income of the church is from contribution, basically from its member. Kaya kung gusto niyo maging matatag, yung inyong simbahan, maging matatag ang inyong community, magbigay kayo ng tithes. Huwag kayong
mahiya, huwag kayong matakot, huwag kayong magdamot, magbigay. Kung yung iba hindi nagagawa, ikaw mismo ang gumawa. Hindi mo kailangan meron ka pang makitang ibang gagawa bago mo simulan. Simulan mo sa iyong sarili. How we respond to titans can be measure of our spiritual growth. Paano ba nagbubunga ang iyong spiritual growth? Paano mo pinalalago ang iyong pananampalataya? Siyempre, isa dyan yung our stewardship. Gaano ka katapat na tagapamahala ng mga blessings ni God? Gaano ka ka-gratitude sa mga blessings na natatanggap mo? Priority mo ba ang Panginoon sa bawat yaman na natatanggap mo? Or naaalala mo lang siya kapag may problema ka at nahihirapan sa pagsubok? Gaano na kalalim ang iyong pananampalataya? Nako-convert ka ba ng mga blessings ni God para sa ganun mas maging mapagbigay ka sa iba? Yung our seal of for God's kingdom. Gaano mo ito sinisimulan? Yan po mga kapatid, no? Napakagandang information, napakagandang message sa atin ni God. Kaya laging sinasabi ni God sa atin, especially sa Matthew chapter 6, ito ang habilin ni God. Do not store up for yourself treasure on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourself treasure in heaven where their moth nor rust destroy and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Diba? Napakagandang paalala sa atin ng Panginoon. Huwag kayong mag-imbak ng maraming treasure sa lupa dahil ito ay nasisira at nabubulok at pwedeng nakawin. Bagkos, mag-imbak ka ng yaman sa langit kung saan hindi nabubulok, hindi nasisira at hindi pwedeng nakawin. Sapagkat kung nasaan ang yaman mo, naroroon ang puso mo. Ayan, brothers and sisters, my question is, sino ang yaman sa puso mo? Yan, pakicomment po sa ating group chat. Sino ang yaman sa puso ninyo? Yan, trabaho, pamilya, si God, o yung kung ano ang meron ka ngayon? Ayan, diba? So, alam nyo, brothers and sisters, mga ka-IMG, hindi masamang magpayaman, hindi masamang magkaroon ka ng milyon-milyon na halaga o malaking lupain. Basta, ano man yung mga blessing na natatanggap mo na yan, gamitin mo para mas makatulong ka sa maraming tao. Remember, money is only tools. It's up to you kung paano mo gagamitin yung tools na ito. Pwede mo itong gamitin para masira ang ibang tao, o pwede mo itong gamitin para makapagpaunlad ka ng mas maraming Pilipino. Ayan. Okay, kaya nga, lagi nyo pong tatandaan yung message na yan sa atin ni God. Okay, so, God's works needs money. God Himself does not. Hindi naman kailangan ni God ng pera mo. Lagi natin tatandaan to mga brothers and sisters, mga ka-ING, mga ka-farmers of wealth. Hindi kailangan ng Panginoon ang pera mo. Hindi niya kailangan yan. Kaya ka lang niya binigyan ng pera at kaya lang tayo nagbibigay para makatulong tayo sa trabaho ni God dito sa lupa. Binibigyan niya tayo ng privilege. Yung yaman na natatanggap natin, na ginagamit natin sa iba, ay privilege na binibigay ni God para maging co-worker niya sa pagbibuild ng kanyang kingdom. Diba? The practical needs for money is just His way to giving us privilege of being His co-worker in kingdom building. It is important to give not because of the need for your money, but because it is just the right things to do. Remember, focus not so much on the 10%, but on the 90% we keep for ourselves. Okay lang na mawala yung 10% na yan. Meron ka pa naman 90% na natitira sa iyong mga bulsa. Meron ka pang 90% na natitira sa iyong mga bank account. Kung walang natitira sa iyong bank account o sa iyong bulsa ngayon, ibig sabihin, hindi mo ginagamit yung time, talent na ipinagkaloob sa iyo ni God. Natatandaan niyo ba yung tatlong binigyan ng yaman ng Panginoon? Depende sa kanyang kakayahan. Kung natatandaan niyo po yung istorya na yon, sana ganoon gawin natin doon sa verse 1 and 2. Huwag tayong gumaya doon sa pangatlong alipin na binigyan, tapos hindi niya pinagyaman. Ibinaon lang niya sa lupa. Okay? So, diretso. Sasabihin niyo, Sir Jun, paano ako magbibigay? Yun yung sweldo ko, kulang pa. Tapos wala pa akong production sa IMG.
Ano mangyayari sa akin kapag ganito? Di ba? Wala akong invite. So, na-block pa yung aking FB page. No, na-restrict pang aking mga ads. Hindi ako makakapagbigay ng tithes. Ito po ang sabi sa Luke. As Jesus looked up, he saw the rich putting their gifts into the temple treasure. He also saw a poor widow put in 2 very small copper coins. Truly, I tell you, he said, this poor widow has put in more than all others. All these people give their gifts out of their wealth, but she out of her poverty put in all she had to live on. O yan, di ba? Sasabihin nyo, hindi naman malaki na ibibigay ko. Nakakapagbigay lang ako ng 5 pesos, 10 pesos. Kung yan 10 pesos mo, kung yan 5 pesos mo, ang siyang buong buhay mo, ipinagkaloob mo pa. Ikaw, yung itinutukoy dito na nagbigay pa ng higit na mas malaki kaysa kay nanay rin ninyo. Di ba? Kaya kahit na maliit lang yan, basta taos sa puso mo ang pagbibigay, nagbibigay ka ng tapat at sapat sa ating Panginoon. Okay? So, kulang nga Anong dapat natin gawin? Di ba? Simple lang. Dagdagan natin yung ating source of income, no? At patuloy pa rin tayong magbigay. Bakit patuloy tayong magbibigay? Kulang na nga. Sabi po sa Luke, chapter 6, verse 38, give, and it will given to you. They will pour into your lap a good measure, pressed down, shaken together, running over. For by your standard of measure, it will be measured to you in return. Ayan, di ba? Magbigay, no? Sapagkat kung ano ang ginamit mong sukatan, yun din ang sukatan na gagamitin sa iyo. Kaya kapag nagbigay ka sa inyong community ng 5 piso, anong gagawin ni God? Sisiksikin, liligligin niya yan. No? yung 5 piso na yan at ibabalik sa iyo ang 5 pisong umaapaw. Kapag nagbigay ka ng 100 piso, ano, ang gagawin ni Lord yan, sisiksikin, liligligin at ibabalik sa iyo ang umaapaw na 100 piso. Kung hindi ka nagbibigay, hindi ka nagtatites, ano mangyayari? Sisiksikin, liligligin at ibabalik sa iyo yung umaapaw na walang blessing. Kaya kung hindi ka magbibigay, walang blessing. Remember, the only way to receive more blessing is to give it away. Huwag kayong mahiyang magbigay. Huwag tayong magdamot na magbigay. Alam niyo po, sa pagbibigay, sa pagtatites, meron tayong mga blessings na natatanggap. Ano yung 5 blessings na natatanggap natin kapag tayo ay nagtatites? First is habit. Diba? Every time na nagbibigay ka, nagiging habit mo na ito. Lahat tayo dito mga Pilipino, lahat tayo dito naliligo araw-araw. O, tatanungin kita, Heidi, kaya mo bang hindi maligo sa loob ng 1 linggo? Hindi. Di ba? Ikaw, Jellica, kaya mo bang hindi maligo sa loob ng 1 linggo? Wala sa atin may kakayanan na hindi maligo sa loob ng 1 linggo. Bakit? Naging habit na kasi natin. No, kahit na malinis pa tayo, no, kahit na konting pawis lang ang meron tayo, naliligo tayo kasi naging habit na natin ito Ganon din po sa pagtatites. Ganon din sa paggawa ng ating IMG mission. Kapag lagi mong ginagawa yung IMG mission natin, abay nagiging habit mo na ito. Kapag lagi kang nag-a-approach, na lagi kang nagbo-book study, lagi kang nagbibigay ng training, hahanap-hanapin ng katawan mo. Ang pagbibigay ng training, hahanap-hanapin ng katawan mo yung pag-book study. Kasi naging habit mo na. Yan. Kaya yung ating ginagawa dito sa ating IMG community, tuloy-tuloy lang po kayo. Kahit na tinatamad ka, kahit na marami kang ginagawa, kahit na busy ka, give time na makapag-invite ka. Give time na makapag-prospecting ka, na maka-attend ka sa mga training at seminar para sa ganun, maging habit mo ito. Di ba? Natatandaan nyo, kapag lagi tayong nag-attend ng mga training at biglang sinabing walang training o walang meeting, kadalasan, di ba, nagtatanong tayo, especially kung hindi na-announce. Di ba? Sasabihin natin, Ma'am Crislani, meron po ba tayong base-up meeting ngayon? Di ba? Kadalasan tinatanong natin yan, di ba? Tita Ninita, meron po ba tayong base-up training ngayon? Bakit natin tinatanong? Kasi naging habit na natin umattend ng training, umattend ng meeting. So, kaya kung gagawin nating habit yung paggawa natin ng IMG mission araw-araw, hahanap-hanapin ng katawan mo. Another one, happiness. Kapag ikaw ay nagtatites, napakasaya, di ba?
Remember, lahat ng taong nakakapagbigay, laging masaya. The same way sa ating paggagawa ng ating IMG mission. Hindi ba? Excited ka kapag ikaw ay nakapag-share sa ibang kababayan natin, especially kapag after ng sharing, after nakapakinig yan ng ating mga seminar, sasabihin sa inyo na paano po mag-member o kaya paano po kumuha ng Kaiser. Doon ka lalong mapapasaya talaga. Oh yes! Talagang kinikilig ka. Kasi bakit ka kinikilig? Bakit ka masaya? Kasi regular mo siyang ginagawa eh. No, nagiging happy ka. No, especially yan nga, nabanggit ko, mag-join na, nag-fill up na ng application. No, tapos nagsabi pa sa'yo, sir, gusto kong kunin kay 100. Pwede ko po bang i-annual yan o spotcast na para wala akong iniisip na iba? Naku, Diyos ko po, ang saya mo. Siksik, liglig at umaapaw talaga. Ganon. And siyempre, pangatlong blessings, feeling mo holy ka. No? Ang dami mo natulungan eh. Feeling mo, yes, nabigyan ko ng protection ng taong ito. Yes. Nabigyan ko ng pag-asa yung taong na ito. Especially, kapag binanggit sa iyo ng taong nagpa-member, alam niyo po, Mama Marcela, kaya po ako nag-join sa IMG kasi gusto ko pong makabahid sa utang. Gusto ko pong magkaroon ng additional source of income para maiahon ko yung aking mga anak sa kahirapan. Maiahon ko yung aking mga magulang sa kahirapan. Di ba? Ikaw yung ginawang way ni God para maging blessing ka sa ibang tao. Feeling mo, holy ka. You gain greater love sa ating Panginoon. O ano pa, kapag tuloy-tuloy mo ginagawa yung titles at saka yung ating IMG mission, nagiging hunger ka. Lalo kang nagsusumidhing makapag-invite, lalo kang nagsusumidhing makapag-close ng Kaiser or makapagpa-join kasi gustong-gusto mo na makatulong sa ibang tao. Yung mga blessings na natatanggap natin. No? The same way, kapag nagtatides tayo, remember, kapag regular ka nagtatides, parang kulang ang isang araw o parang kulang ang isang buwan dahil hindi mo nagawa ang bagay na ito. At siyempre, lagi mo iniisip, naku, kapag kumita ako dito sa kino-close ko na to, magbibigay ako ng tithes para sa ganun, mas marami akong matulungan na ibang tao. And 5 na blessings ng tithings, yung pong harvest. Declaration ng harvest. Remember, makakapagbigay ka lang naman ng isang bagay kung meron kang sobra sa iyong sarili. Makakapagbigay ka lang ng isang bagay kung meron kang hawak sa iyong sarili. Ngayon, kapag ikaw ay nakakapag-tithes, ibig sabihin, marami ka, may harvest kang nakukuha. Kapag ikaw nakakatanggap ng maraming commission sa iyong Newracast, ibig sabihin, no, merong harvest na pumapasok sa iyong kabanab ng tipan. No? Declaration of abundance. Yan yung mga blessings na natatanggap natin pag tayo ay nagtatides. Ganon din po, yun ang mga blessings na natatanggap natin kapag patuloy natin ginagawa ang ating IMG mission. No? Gawin nating habit ang paggawa ng ating IMG mission upang manatili tayong masaya sa ating araw-araw na gawain at maramdaman natin na sa isang buhay ng tao, naging blessing tayo sa kanila at naging holy tayo. At lagi natin pangarapin, no, maging gutom tayo na makatulong pa sa mas nakakaraming Pilipino para yung blessing na papasok sa ating Newracast, yung blessings na pwede natin ibigay sa ating mga simbahan sa pamamagitan ng ating tithes is declaration ng ating harvest. Ngayon, paano natin ito gagawin? Kailangan natin ng journey sa ating financial stability. Alam mo, si God, binibigyan tayo ng maraming blessings. Sometimes, tayo lang ang hindi nakaka-realize na marami pala tayong natatanggap na blessings. Sometimes we do not realize that we are blessed because we measure abundance differently. Sila Krislani lang naman ang maraming production. Ako wala. Sila lang ang bine-bless. Di ba? Sila Tita Ninita lang lagi ang merong nako-close. Ako wala. Sila puro bless. How to be you. Di ba? Madalas natin naririnig yan. How to be you. Abay, lahat tayo pare-pareho. Lahat tayo may blessing. Sabi ko nga, madalas kong sinasabi ito, na yung blessing kay Joy Jean, hindi napunta kay Angelica. Yung blessing ni Heidi, hindi napunta kay Selly. Lahat tayo may mga blessings.
Pare-pareho yung blessings na binigay sa atin. Ang problema lang, yung ibang blessings na para sa atin, ayaw nating kunin. Ayaw pa natin tanggapin. Ayaw pa nating pagsumikapan, kuhanin. No, sa paano paraan? Mag-prospecting ka lang, ayaw mo pang bigyan ng maraming time. Magpa-follow up ka lang, tinatamad ka pa. Lagi mo sinasabi, next time na lang. Pagod ako ngayon. Next time na lang. Gabi na. Diba? Ang dami nating excuses. Yan yung nakakapigil sa pagyaman natin. Yan yung nakakapigil sa mga blessings na dapat matanggap natin. Kasi lagi tayo dun sa ating comfort zone. Ayaw natin naabala yung mga time na dapat nagpapahinga na tayo. Ayaw natin naabala doon sa mga time na nagpe-Facebook tayo. Ayaw natin maabala doon sa mga time na nanonood tayo ng mga TikTok na short video. Diba? And remember, trust God for provisions. No? Ano man problema ang kinaharap mo, ano man pagsubok na meron ka ngayon, lahat tayo may pagsubok. Walang taong walang pagsubok, tandaan niyo po yan. Magtiwala ka lang kay God. Sabi nga, God asks us not to worry about the material, rather to concentrate on seeking His kingdom, then all else will follow. Basta nakapokus ka kung ano ang plano ni God para sa iyo at sa future mo, magagawa mo ang IMG mission mo. And siyempre, do our part. Hindi po pwedeng gusto kong magka-boyfriend, ayaw mo naman magpaligaw, di ba? Gusto kong yumaman, ayaw mo naman magtrabaho. Gusto kong maging MD, ayaw mo naman mag-prospecting. Walang mangyayari. Ang endpoint mo is nga, in English, open mouth. Di ba? First, kailangan natin i-increase yung ating cash flow, yung source ng ating income para sa gano'n marami tayong magamit sa mga additional business na gusto natin simulan. And second, decrease natin yung ating mga expenses. Ang problema kasi sa atin, kapag lumalaki income natin, itinataas din natin yung ating mga gastusin. Hindi dapat gano'n. Kung yung expenses mo, ganito lang, at yung income mo tumataas, i-maintain mo. Sabi nga, delay gratification. Huwag kang makipagsabayan sa mga taong may kakayang bumili ng magagandang cellphone, magagandang sasakyan, magagandang bagay. Kung hindi mo pa kaya, okay lang yun. Huwag mo silang kainggitan, darating ka rin doon. Basta magsumikap ka lang. Magsumikap lang tayo. Okay? So yan. Siyempre, yung prosperity formula, diyan po umikot yung ating istorya, pero nag-focus tayo dun sa 10% na tithings. Ulitin ko po, pag natanggap mo ang iyong 100% na sweldo, salary o anuman, basta income yan, ibigay mo na kaagad yung 10% sa kanya. At yung 20%, itabi mo. Ito po yung investment mo rito sa lupa. At yung 10% po, yan yung investment mo sa langit. Yung 70% gamitin mo sa iyong lifestyle. No? Siyempre, kailangan may action. List all your monthly expenses para makita mo kung tama ba yung nangyayari sa sweldo mo, saan ba napupunta. Isulat mo lahat ng mga gastusin mo, no? At ibawas mo ito sa iyong mga monthly income. Dapat, pag chinek mo yan, dapat positive. Pag negative, yung nakikita mong result sa iyong cash flow, may paraan. No? Huwag kang mabahala, huwag kang malungkot, may paraan. Kasi may IMG community na tutulong sa iyo para madagdagan yung iyong income sa buhay. And lagi po natin tatandaan, siyempre, change the way you manage your time and cash flow. Paano nyo po ba ginagamit yung oras ninyo at pera? No? How do you manage your money, your time and money? Letter A, make more money for God's kingdom and mission. Letter B, waste time, sleep, watching TV, etc. Letter C, waste money, shopping, gimmick. Yan. Kapag meron kang in-invite at laging sinasabi sa iyo, pasensya na po Ma'am Elvira, busy po kasi ako kaya hindi ako maka-attend sa training ninyo, di ba? Kapag meron kang in-invite Richelle at sinabi sa iyo, pasensya na Ma'am Richelle, busy po ako. Ibig sabihin nun, madalas nilang ginagamit yung kanilang time at money sa letter B at C. Laging busy. Kaya nga, huwag kayong mababahala o huwag kayong magtaka kapag ang sinasabi ng iba, pasensya na po, busy. Ayan ang ginagawa kasi nila, busy. Okay? Busy sa pag-uubos ng yaman. Okay? Change the things you do with your time and money. Be part in building God's kingdom.
Share ko po lang po sa inyo yung aming vision board. Ito pong vision board na ito ay ginawa namin noong December 2021. So kailangan para makita mo yung future mo ay dapat i-visualize mo na ngayon. Tatandaan po natin, everything's in this world created twice. 2 beses yan na-create. Bago pa natayo o pinakamataas na building dito sa Dubai, na-build na nila yan sa kanilang vision. Na-build na nila yan sa kanilang isip. Bago pa naitayo ang metro, na-build na yan sa kanilang mga isip. Na-visualize na nila. So gawa rin po kayo ng inyong vision board. Ilagay nyo sa inyong vision board yung pangarap ninyong bahay, yung pangarap ninyong sasakyan, yung mga bagay na gusto nyong marating sa buhay. Tapos i-print out nyo ito, ilagay niyo sa inyong cabinet para every time na bubuksan mo yung cabinet mo, makikita mo siya para ma-remind ka lagi na dapat ka magtrabaho, dapat mong puspusin yung IMG mission, yung IMG business para matupad ang mga ito, no? Kasi 'di ba, pag lagi mong nakikita, magiging habit mo na 'yan. At pag naging habit mo 'yan, gagana na yung iyong visualization, gagana na yung mga bagay na meron ka para makagawa ka ng paraan para makapagpundar ka ng bahay, makapagpundar ka ng lupa, mapuntahan mo yung mga lugar na gusto mong puntahan. Sulat niyo po lahat yan, yung mga goals niyo na yan. Siyempre, sabayan niyo ng dasal para sa iyo, para sa ganun. Guided kayo sa inyong mga ginagawa at lagi niyo yung gawing araw-araw. Okay? Remember, kung sakaling ibigay na ni God yung maraming blessing sa iyo, lagi niyo pong tatandaan ang quote na ito. When God bless you financially, don't raise your standard of living. Raise your standard of giving. Ano man yung katayuan mo sa buhay ngayon, pinanganak ka mang mahirap, hindi ka man nakatapos, lagi niyong tatandaan yung sinabi ni Bill Gates. If you born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Brothers and sisters, mga ka-IMG, mga ka-farmers of wealth, no? Yun po yung aking huling message sa inyo. At sana marami akong na-share na words of wisdom, information na magagamit ninyo para mas mapagbuti ninyo ang inyong IMG mission, para mas makapagbigay kayo ng sapat at tapat sa inyong mga community, anuman ang inyong kinaaniban. At lagi niyong tatandaan, anuman ang mga pangarap ninyo sa buhay ay inyong matutupad sa tulong ng may kapal. Muli, ito po ang inyong Tatay Jun at nagpapasalamat ako sa mga nag-attend sa ating training na ito. Kung meron po kayong mga question, clarification, approach nyo po yung mga taong nag-invite sa inyo, approach ninyo yung mga MD ninyo, yung mga sa SMD ninyo para ma-guide po nila kayo sa step by step na ating gagawin sa mga susunod pang mga training. At sana makasama ko po kayo sa ating mga susunod pang mga training at meeting at gawin ang ating IMG mission araw-araw. Before we close this training, hayaan nyo pong ipag-pray ko kayo sa inyong mga pangarap sa buhay at sa inyong pagtulog na bigyan kayo ng payapang gabi ng pagpapahinga. So, let us pray by saying in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, we praise you and we glorify you, Lord. Lord, thank you so much po na kwentuhan at information na ibinigay mo sa amin. Lord, ngayon mas nauunawaan na namin bakit ba kailangan namin pangalagaan ang aming yaman at saan namin ito gagamitin para sa iyong kapurihan. Ngayong gabi, Panginoon, pinarinig mo sa amin ang mga message, ang mga blessings na gusto mong matanggap namin. Sana, Lord, yung mga blessings na natatanggap namin sa araw-araw, kahit anong klaseng blessings ito, Panginoon, ay magamit namin ng tama at maitulong namin sa tunay na nangangailangan. Sa aming mga napakinggan, Panginoon, sa aming pag-attend ng mga training at seminar, kami po ay iyong ini-equip para mas maging tapat na Kristiyano sa aming lahat ng aspeto ng buhay. Lord, dalangin namin na gamitin mo ang aming time, talent at treasure sa pagbibigay ng financial awareness sa bawat Pilipino saan man panig ng mundo. Dali mo kami sa mga taong nangangailangan ng financial awareness. Dali mo kami sa mga taong nangangailangan ng pag-asa para makapagbigay kami ng pag-asa.
at maging daan kami upang sila ay umunlad sa kanilang buhay pamilya. Sa aming pagtulong, Panginoon, inihiling po namin na bigyan mo kami ng payapang gabi ng pagpapahinga kasama ng aming mga mahal sa buhay upang manumbalik ang lakas ng napagod naming katawan. At bukas, kung kami po ay makakasilay pa ng isang bagong umaga, muli kaming magserve sa iyo sa pamamagitan ng aming trabaho. Muli kami magserve sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming IMG mission. Lord, sa mga panalangin namin na hindi namin nabanggit sa mga oras na ito, alam namin, Lord, na alam ninyo ang aming mga pangangailangan bago pa kami magsalita. Nagpapasalamat kami dahil alam namin na ito ay ibibigay mo sa amin at ipagkakaloob sa panahong handa na namin itong tanggapin. Salamat po, Lord, sa aming mga IMG family na patuloy na nagbibigay ng financial awareness sa bawat Pilipino. Ingatan mo po kami sa aming mga gawain at pagdidesisyon sa buhay, sa anumang aming gawain. Ito po ang aming samot dalangin, Ama, sa matamis mong pangalan kasama ng aming inang mapagmahal na Maria, and the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan, stop sharing na. Ayan, mga ka-IMG, mga ka-partners of wealth, sa mga taong gising pa, ay, hello, Annalyn. Ayan, kita ko si Annalyn, ha? Ikaw, ha, nakikita kita sa TikTok. Pati yung saging na sinusubo mo, ano ba yan? Okay, mga ka-IMG, mga ka-farmers of wealth, paki-open naman yung inyong mga camera kung gising pa kayo. Open ninyo ang inyong camera at tayo ay magpa-family picture. Ayan, hello po, Marcela. Siyempre, hello sa iyo, Roman, kay Grace, kay Crislani. Si RJ. Ay, sino? Si RJ. RJ ba yan? Okay. Ayan, sa mga ay, hello, Joy Jean! No, sabi ko sa'yo, Joy Jean, di ba? Nandyan din si Richelle. Okay. So, kaya, ayaw. Okay lang na hindi ka nakikita. Ang mahalaga, nakikita natin sila. Ayan. Okay, naglamang natin nanay. Okay. So, okay, tingin po sa camera at siyempre ang ating ang ating kultura. Pag narinig din number 3, click niyo yung inyong heart icon. Hello sa iyo, Ate Josephine. Magandang hating gabi. Okay, 1, 2, 3. Yan. Yan. Ayan, thank you so much. Salamat sa iyo, Grace. Salamat din kay Maria, kay Jubita, kay Rowena. Siyempre, salamat sa mga nag-co-host sa akin. Okay? So, see you po sa ating susunod na mga training and God bless. Good night and keep safe.